Amen! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa ating sa mga nanonood po sa kung saan man po sila abutin ng live po na ito na sa FB. At ganun po, syempre po, sa mga nandito po sa St. Joseph Church. Amen? Amen. Glory to God. Oh, hallelujah. Since may bago po ba tayo ngayong araw na to? Darating. Amen. God is good. And all the time. Amen. Sige po. Sino po ang mga pinagpala? Asan po? Taas po ang mga kamay. Lahat naman po tayo pinagpala. Di po ba? Amen. Salamat sa Diyos dahil Lunes na naman po muli narito po tayo sa tahanan ng ating Ama. Amen? Amen. Sige po, sino po ang unang maghahayag ng kanyang mga pagpapala sa araw pong ito? O sa yung mga nakaraang araw po, ganun po. Sino po ang unang maghahayag o magpapatutuo? Sige po, kumusta na po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Amen. Yan po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai. Sige po, magpatutuo na po kayo. Si Sister Chris. Amen. Glory to God. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Sister Chris. Pinagpalang Sister Chris. Thank you so much. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nais ko lang pong ibalik ang papuri at pasasalamat sa ating mahal na Panginoong si Yahweh El Shaddai. Una po sa lahat, last week po, bale, sa bahay ako nagsulat ng aking prayer, ng aking request prayer. Gusto ko lang pong patunayan na ang Panginoon po, ang ating pong Panginoon ay buhay na buhay. Kasi the following day po, napakabilis, sinagot po niya agad ang aking prayer. And hindi lang po isa, lahat po ng prayer ko ay sinagot niya. So sabi ko, Lord, sobrang blessed ko talaga kasi una po sa lahat nakikita mo ako kahit na ganito lang po ako pero nakikita mo po talaga ako. So alam ko po lahat po tayo ay naniniwala na may Panginoon pero mas patutunayan ko pa po na ang Diyos po ay buhay na buhay para po sa ating lahat. So pag meron po tayong pinagdadaanan, wag lang po tayo mawalan ng pag-asa. Basta kumapit lang po tayo sa Panginoon, maniwala na siya po ay buhay na buhay at siya po ay nasa ating lahat. Ilang po at maraming salamat. Amen. Purihin po natin ng malakas na malakas ang ating Diyos na buhay. Amen. Mayroon pa po ba? Wala na? So, ako na lang po kung wala na. Amen. Ibinabalik ko lang po ng buong taus-pusong pasasalamat sa ating Diyos na buhay kasi 3 years na po ako sa amo ko. Thank you, Lord. Kasi kahit na minsan masungit po si amo, minsan tinatarayan po niya ako, pero praise God and thanks God kasi kahit ganon, masaya pa rin kaming dalawa, tsaka napagtagumpayan ko po ang 3 years sa Kanya. Amen. Salamat po, O Lord. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sige po, tumayo na po tayong lahat at ihanda po natin ang ating mga sarili para po sa pakikinig ng banal na salita na ihahayag ng ating kapatid, Brother Edgar Relacio at sa pangunang panalangin naman po ni Sister Giselle at sa panambahan naman po ay sasamahan po tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Amen. Yes, so Lord. Hallelujah. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit, in this place. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai.
Ikaw ang Diyos na kay buti-buti sa amin. Ang Diyos na kasama namin sa araw-araw na aming buhay. Pinasasalamatan ka namin, itinataas ang iyong dakilang pangalan. Pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, bago kami magpatuloy sa inyo, narito po kami lahat, nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran at kalinisan. Pagkalinisin mo po ang kasulok-sulukan ng aming puso at isipan upang sa oras na ito ay manahan ang iyong banal na Espiritu upang sa ganon karapat-dapat kaming tumanggap ng iyong biyaya, karapat-dapat kaming magpuri at tumawag sa iyo ng Ama, Ama namin. Salamat po sa buhay na patuloy niyong ipinapahiram sa amin. Salamat po sa mga biyaya na patuloy naming natatanggap sa inyo. Maraming po salamat sa araw na ito at naririto kaming muli sa dakong ito upang marinig namin ang inyong mensahe sa bawat isa sa amin. Panginoon, basbasan mo po ang taong inyong gagamitin. Bigyan mo po siya ng sapat na kaalaman at karunungan na nagmumula sa inyo upang tumimo po sa aming puso at maunawaan po namin ang lahat ng kanyang ihahayag. Lukuban mo po siya ng iyong banal na kapangyarihan at itago sa iyong kabanal-banalan na likuran upang tanging kaniningan mo lamang ang aming makikita para sa Kanya. Yes, O Lord, pagpalaay mo po ang lugar na ito. Pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang ang lahat ng aming gagawin ay mapagtagumpayan. Pagpalaay mo po ang bawat isa. Higit sa lahat, pagpalaay mo po at basbasan ang banal na salita na aming pagninilayan. Tulungan niyo po kaming ma-share ito sa mga taong hindi pa nakakasumpong sa inyo. Pagpalaay mo po ang community na ito. Pagpalaay mo po ang mga choir. Patuloy niyo pong gamitin sila para po sa iyong kapurihan. Pagpalaay mo po ang lahat ng taong naririto. Ang aming prayer request, naniniwala kami na inyo na pong ipinagkaloob sa amin sapagkat ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Yes, O Lord, higit sa lahat, patuloy mo pong dagdagan at palakasin ang aming panananalig at pananampalataya sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Let's continue to praise our Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Close your eyes and open your hearts to the Lord. Hallelujah. Lord, prepare us to be your sanctuary. Hallelujah, hallelujah.
Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Kayo ba'y handa na umindak? Magpuri sa ating Panginoon? Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Ang sabi nga dito sa Isaiah 12:2, Look, God is my Savior, and I confident and unafraid, because the Lord is my strength and my song. He is my Savior. Amen? Amen. Hallelujah! Prove you done, oh God! Hallelujah! Hallelujah. Glory to God! Glory to Christ Jesus! Woo! Hallelujah! My Savior, God, hallelujah. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world where you live. The Father's only Son, you live, and you died, and you rose again on high. Open the way, open the way for the world to live again. Hallelujah. For all my Savior, hallelujah. Savior, Redeemer, lifted me from the highest place. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world you live. The Father's only Son, you live. You live and you died, you rose again on high. Open the way. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you done. 'Cause you live and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all 'cause you came here, from the everlasting to the world we live. The Father's only Son, you came here, from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Come on, you live, and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For you live, hallelujah. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Amen. Glory to God. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Talagang napakabuti po sa atin ng ating Panginoon. Amen. Dahil sa kabila ng kanyang ginawa sa atin, siya po ay namatay sa cross upang po tayo iligtas. Amen. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin itaas ang ating mga kamay. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah.
Ayon dito sa Psalm 23 verse 6. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's continue to pray, to lift up our hands to the Lord. Open your heart. Oh God, hallelujah. 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 Lovely are you dwelling places, thirsty I come after you. Jesus, my soul, my reward. Your love's restoring my soul. Now I'm yours and you are
To God all be the glory. And now let us sing, Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us raise up our hands and praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka aming Panginoong Hesukristo, ang buktong ng anak ng Diyos na buhay. Panginoon na mga Panginoon, Hari na mga hari, purihin ka magpakailan paman. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be,
awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakilang El Shaddai, Ama naming nasa langit, maraming salamat sa biyaya ng buhay at kalakasan muli mong ipinagkaloob sa amin sa araw po na ito, upang muli, Ama, sa dakong ito kami magsama-sama na Ikaw ay aming papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang nais mo. Lahat ng may buhay ay magpuri sa iyong banal at dakilang pangalan. Salamat, Ama, sa biyaya na ito ng pagkakataon na magawa namin, O Diyos, ang muling lumapit sa trono ng iyong biyaya at habag, O Diyos, upang maialay sa iyo ang aming mga papuri. Samahan mo kami sa aming pagtitipon, lukuban mo kami na iyong banal na kapangyarihan, at dalangin namin dakilang Ama naming nasa langit, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Hesus Kristo, pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo. Dinggin mo nawa ang aming mga dalangin at ipagkaloob sa bawat isa anuman ang aming kahilingan ayon sa iyong kalooban. Patuloy mo kaming kasihan, Ama, ng iyong banal na Espiritu, na ang mga salita mong ihahatid sa amin ay lubos po naming maunawaan, at ang liwanag na taglay nito ang patuloy po naming magiging tanglaw sa aming buhay. Salamat, dakilang Diyos. Salamat, inaangkin namin na anumang aming kahilingan ngayon ay may ipagkakalob mo sa amin, sapagkat ikaw ang Diyos na magagawa mo ang lahat ng bagay. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, maging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon at diriwan sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang
tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina nakahanda, tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Laging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 14, simula mga talata 13 hanggang sa susunod na mga talata. Nang marinig ito ni Jesus, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit na ang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol na pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Malakas, malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Kamusta na po kayo? Thank God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Glory to God. Blessed na blessed ba tayo at happy? Amen. At
Kanina po sa atin po, sa misa po may ano po doon na kung saan ay mapalad ang taong matulungin sa mga nangangailangan. Amen. Sinong gustong maging mapalad? Taas ang kamay. Sabi, mapalad ang mga taong matulungin. Ano? Sa mga taong nangangailangan. Tunay nga po ng ating Diyos ay tapat. Amen? Sino pong naniniwala na sa ipagpapalain ni Lord? Sige, lahat ng naniniwala pwede nang maupo. Muli po isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At muli naman, narito tayo muli sa gawain ng ating dakilang El Shaddai upang patuloy na ang kanyang mga salita'y ating mapakinggan ang mga aral ng Diyos na patuloy gumagabay po sa atin at nagiging daan ng pagpapala ng Diyos ay patuloy po natin maranasan sa buhay po natin. Kayo po ba'y nakakaranas ng malungkot? Nakaranas na rin ba kayong masaktan? Paano nyo na-overcome yan? Di po ba? Napagtatagumpayan ba natin minsan yung mga kalungkutan na ating nararanasan, minsan yung mga sakit na ating nararamdaman, amen? Na minsan iba't iba ang kadahilanan po yan. Pero yan po yung mga dumarating sa buhay natin na hindi dapat manatili sa buhay po natin. Bagkus ang lahat na yan ay dapat na pagtatagumpayan natin sapagkat alam naman natin hindi po yan ay makakapagdulot sa atin ng kabutihan. Amen? At sabi nga, ang masiyahin puso po ay talo pa yung, di po ba? Kapag masiyahan ang puso po natin ay kahit anong uri ng sakit, amen, kalungkutan na ating nararanasan, kahit karamdaman, napapagaling. Di po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At dito ngayon po sa atin pong tinunghayang ebanghelyo po, may sinabi po dito na ang sabi ay ang ganito, nang marinig ito ni Jesus, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa ilang na lugar. Ang Panginoong Jesus, nung sandali na yan, meron siyang narinig. At yung narinig ng ating Panginoong Jesucristo, ang siyang nagiging dahilan para nung sandali na yan, ay umalis siya mag-isa at pumunta mag-isa doon sa isang lugar. Ano kaya yung narinig ni Lord? Amen. Ito po, pakinggan po natin, sa talata po ay 12, sinabi po rito, bago dumating po yung salitang itong narinig ng Panginoong Hesus, nang marinig ito ng Panginoong Hesus, ang sabi po sa talata 12, dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Amen? Meron pong balitang dumating sa ating Panginoong Jesucristo at yung balita pong dumating sa Panginoong Jesus, iyon po yung nagiging dahilan para nung sandali na yan ay umalis siya mag-isa at pumunta sa isang lugar na mag-isa ang ating Panginoong Jesucristo. At ang balita pong dumating sa Panginoong Jesus ay ang nangyari po doon sa kanyang kamag-anak. Amen? Kamag-anak niya si Juan Bautista. Na si Juan Bautista nung sandali na yan ay yan po yung panahon na pinapugutan siya ng ulo. Amen? Kung kamag-anak mo ay pinabalitaan ng pinugutan ng ulo, aywan ko lang kung matutuwa ka. Di po ba? Kaya yung pangyayari kay Juan Bautista ay labis na ikinalungkot at maari nasaktan ang puso ng ating Panginoong Kristo doon sa nangyari sa buhay po ni Juan Bautista. Na kung saan mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, minsan ganyan po tayo sa buhay po natin na kapag minsan may mga nangyayaring hindi maganda, lalo na sa mga taong malapit sa puso po natin, nalulungkot tayo, nasasaktan po tayo. Amen? At ito po yung dahilan, kaya po ang ating Panginoong Jesucristo ay umalis nung sandali na yan at pumunta sa isang ilang na lugar. Na minsan mga kapatid ay kapag may nangyayari na hindi maganda sa ating mga malapit, sa mga taong malapit sa puso natin, nalulungkot po tayo. Di po ba? Minsan kapag nawawala sila, nalulungkot po tayo, minsan nasasaktan po tayo,
naririyan na kung saan ay nangihinayan tayo sa pagkawala po nila, di po ba? Na kung saan ay, minsan din naman ay nanghihinayang din tayo na kung saan ay yung mga pagmamahal na alam natin, gusto natin ipadama sa kanila, inilalaan natin sa kanila, minsan ay tila bagay sayang dahil wala na sila. Di po ba? Dahil wala na po sila. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, minsan nararanasan natin yan at yan ay naranasan din ng ating Panginoong Jesucristo nung nabalitaan niya ang nangyari po kay Juan Bautista. Subalit mga kapatid sa Panginoong Jesus, paano ito napawi sa puso ng Panginoong Jesus? Yung lungkot o maari yung sakit na kanyang naranasan ng mga sandaling iyan na siyang dahilan kaya umalis siya, iniwan yung maraming tao at pumunta mag-isa sa isang lugar. Subalit mga kapatid, ang tanong dito, paano napawi iyon sa puso ng Panginoong Hesus, yung lungkot at maari yung sakit na kanyang naranasan? Ang sabi sa ating binasa, ang sabi po rito, nung dumating ang Panginoong Hesus, nabalitaan ng mga tao na ang Panginoong Hesus ay umalis, kaya ang mga tao ay sumunod, pumunta sa pupuntahan ng ating Jesucristo. At paglunsad ni Hesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nakita niya ang napakaraming taong iyon. Ang nagpawi po ng lungkot sa puso ng ating Panginoong Jesucristo o maari sakit na kanyang nararanasan ng mga sandaling iyon ay yung maraming taong nakita niya. Paano nakapagbigay iyon sa kanya ng katuwaan, kasiyahan sa ating Panginoong Kristo? Dahil nung makita niya yung maraming tao nung oras na yan, ang Panginoong Hesus ay nahabag. Nahabag ang Panginoong Hesus Kristo na alam po natin pa yung habag ay kabalikat iyan ng pagmamahal. Amen. Pagmamahal. Kabalikat po yan ng pagmamahal. Kaya nung makita ng Panginoong Jesucristo yung maraming tao, siya'y nahabag. Pag sinabing nahabag, nawala yung lungkot niya. Napalitan ng habag. Napalitan ng pagmamahal. Amen. Pagmamahal. Yung sakit na kanyang nararamdaman at lungkot, hindi po hinayaan ng Panginoong Hesus na yun ang maghari sa kanyang puso. Amen? Yun ang patuloy na kung saan ay manahan sa kanyang puso. Bagkus mga kapatid, nung sandali na yan, napagtagumpayan niya, napawi po yung lungkot na yun sa pamamagitan ng maraming tao na kanyang nakita. Minsan, nangyayari din sa buhay natin, may nawawala, pero minsan, marami naman andyan dyan, hindi lang nakikita. Amen. Di po ba? Kaya dahil minsan nakatuon lang tayo doon, minsan sa isa, minsan na nawawala, minsan ang puso natin doon na lang. Ang pananaw natin doon na lang sa Kanya. Di po ba? Kaya inaalipin yung puso natin ng kalungkutan. Minsan, kung ano mang sugat na naidulot niyan, minsan, ng mga bagay na yan o na nawawala sa atin, minsan yun ang nananatili po sa puso po natin. Subalit ang ating Panginoong Jesucristo, napawi po yung lungkot niya, o sugat o sakit na kanyang nararamdaman nung makita niya ang maraming tao. Bakit mga kapatid? Sapagkat nakita niya nung oras na yan, hindi lang si Juan ang dapat niyang mahalin. Hindi lang si Juan Bautista ang nangangailangan ng kanyang pagmamahal. Kaya minsan may mga pangyayari din minsan sa pamilya na minsan may mga hindi tayo napapansin na mga mahal sa buhay dahil minsan isa lang ang ating pinapansin. Di po ba? Kaya minsan yung madalas na pinapansin natin, minsan kinukuha ni Lord para naman mabigyan mo rin ng pansin yung iba.
Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Kristo. O di kaya minsan, yung mga bagay na yan, nawawala din yan po sa, maaari minsan na pinapahintulot ni Lord na mawala sa buhay po natin para matanaw mo din naman. Amen. Yung iba sa buhay mo na hindi lang po sila yung dapat nating pagbuksan ng pintuan ng puso po natin, kundi marami pa po dyan na dapat natin pagbuksan ng pintuan ng puso po natin. Mas marami sila kaysa kay Juan Bautista. Amen. Nung oras na yan, si Juan Bautista nag-iisa lang, pero ito mas maraming magpapasaya sa akin, mas marami na kung sa anong sandali na yan, mas nangangailangan ng pagmamahal ko. Kaya yung pagmamahal ng sandali na yan, para kay Juan Bautista lang, nung sandali na yan, ay pinagbuksan ng Panginoong Jesucristo ng puso niya yung mga taong maraming nakita ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Glory to God. Kasi di po ba, minsan mahirap magbukas ng pintuan ng puso kapag yung tao hindi mo gusto. Amen? Di po ba? Kung yan na lang ang natitira dyan sa buhay mo, di pagbuksan mo na. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Kaysa hanapin mo yung wala na hindi na makapagpapaligaya sa'yo, di yung andyan dyan na lang yung nakikita mo kung sino andyan dyan, yun yung pagbuksan mo ng pintuan ng puso mo dahil nangangailangan din yan ng kabutihang mayroon ka. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kung ano man maari, mga kapatid, magiging dahilan para mahirap sa iyo pagbuksan ng pintuan ng puso mo, kalimutan mo na yon. Amen? Kalimutan mo na yon, kundi sandali na yan, hayaan mong ituon ang paningin mo kung sino pa ang naririyan, kung ano pa ang mga naririyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo na nangangailangan ng pagpapahalaga natin, nangangailangan ng pagmamahal po ng bawat isa po sa atin. Na anong ginawa po dyan ng ating Panginoong Jesus? Ang sabi po, silang lahat, yung lahat ng dala-dala nilang may karamdaman, pinagaling ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus, huwag niyo muna akong istorbuhin, nalulungkot pa ako. Amen? Pero nakita ng ating Panginoong Jesucristo noong oras na yan, ano pang saysay ni Juan Bautista? Ba't pa ako malulungkot? Amen? Pag nalungkot ako, mabubuhay pa kaya siya? Di po ba? Minsan ganyan tayo mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Pero dito po, noong oras na yan, sabi ng Panginoong Jesus, hindi po dapat ituon ang aking puso kay Juan Bautista, kundi dito sa mga taong mas nangangailangan ng kalinga ko, mas nangangailangan ng pag-ibig ko, o mas nangangailangan ng kabutihan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Kaya minsan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, huwag mo ikalungkot kung anong mga nawawala sa iyo. Amen? Huwag mo ikalungkot iyan, kundi tingnan mo, ano pa ba mayroon? Di po ba? Ano pa ba ang mayroon, mga kapatid, sa ating naririyan sa ating paligid, na kung saan pwede pang magpasaya po sa atin kung pagbubuksan lang natin ng puso po natin. Amen? Kung nangihinayang ka, minsan isipin na, pwede sabihin natin, sayang, mahal ko pa naman siya, ang dami kong plano para sa kanya. Di po ba, plano ko pa naman, kakain kami doon sa kanto. Di ba? Ngayon wala na siya. Di ba, mga ganun, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Pero yung magagandang plano mo sa kanya, na tila bagay nasasayang ka, ang dami mong tinatanaw na gustong mong gawin parang mabuti sa kanya, ng sandali na yan, huwag mo nang ibaling pa sa kanya. Ibaling mo na sa mga naririyan sa paligid mo. Amen? Yung kabutihan na yon, maari hindi na yon para sa kanya, kundi yan ay para na rin dyan sa mga nangangailangan ng kabutihan pong iyan. Amen? Na pagbuksan natin sila ng pintuan ng puso po natin, na kung paano po nagiging masaya tayong iniisip na gawin ito para sa kanila, maging kagalakan din natin gawin iyan para sa mga naririyan pa. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. At yun ang ginawa ng ating Panginoong Kristo para maibsan, mawala yung kalungkutan niya.
ibinali niya ang kanyang paningin doon sa maraming tao na masigit niya pang kailangan mahalin, mga tao na kung saan masigit niya dapat bigyan ng pansin at gawa ng mabuti na kung ano mang nais gawin para kay Juan Bautista, maaari nung sandali na yan ay na doon ang puso ng Panginoong Hesus na gawin para sa mga taong ito. Kaya ang sabi po dyan, hindi natiis ng ating Panginoong Kristo lahat ng dinala doon sa lugar na yon, kung saan man sa pumunta, ang mga tao'y sumunod nung sandali na yan doon sa ating Panginoong Kristo. Hindi naman talaga sila sumunod para makiramay sa ating Panginoong Hesus, pawiin yung kanyang lungkot, pero nung sandali na yan, naging daan sila para yung pagmamahal nung sandali na yan na nais ng Panginoong Kristo para kay Juan Bautista ay naibaling sa kanila. Amen? Kaya yung kabutihan na nais ng Panginoong gawin nung sandali na yan ay nagawa po ng Panginoong Hesus para po sa kanila. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nung sandali pong iyan ay inabot na ng hapon at ang sabi ng mga alagad sa Panginoong Hesus, ilang ang lugar nito at malapit ng dumilim. Ang sabi niya, malapit na lumubog ang araw. Kaya ang sabi po ng mga alagad sa Panginoong Hesus, paalisin mo na sila. Paalisin mo na sila, papuntahin sa mga nayon para makabili ng kanilang makakain. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag silang umalis. Ang sabi ng Panginoong Kristo, kayo ang magbibigay na tila baga ipinaparating niya sa kanyang mga alagad, ayaw kong umalis sila. Amen? Bakit kaya ayaw ni Lord umalis sila? Diba? Ikaw ba kung may nagpapasaya sa puso mo, papayag ka bang mawala pa? Amen? Kung yung mga taong ito ang nagpasaya sa puso ng Panginoong Hesus at pumawi ng lungkot meron siya dahil sa pagkamatay ni Juan Bautista, kaya ang Panginoong Hesus hindi napapayag na yung mga taong ito nagbigay sa kanya ng kaligayahan ay mawala pa sa kanya. Amen? Ayaw niya na may isang mawala na kung saan magiging dahilan na naman ang kanyang kalungkutan. Ayaw niya na mayroong isang mawala na pwedeng magiging tawag nito, masaktan na naman ang kanyang damdamin. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ako papayag na may mawala pa sa kanila. Ayaw kong papayag na kung saan lumayo sila sa akin. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. At ito ang ating Panginoong Hesus. Kapag tayo lumapit sa ating Panginoong Kristo, hindi siya papayag na mawala ka sa Kanya. Hindi na siya papayag na lumayo ka pa sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ikaw ang nagpapasaya sa ating Panginoong Hesus. Ikaw ang nakapagbibigay kaligayahan sa Panginoong Jesucristo na ang sabi nga po ng Ebanghelyo, isa lang kaluluwa buhat sa pagiging makasalanan ay magbalik loob sa Diyos. Sabi nga po dyan, nagkakaroon ng tunay na kagalakan sa langit. Amen? Dahil lang yan sa iisa, di po ba, nagkakaroon ng tunay na kagalakan sa langit. Kaya kapag ikaw ay nakalapit sa ating Panginoong Jesucristo, hindi na siya papayag na mawala ka pa sa Kanya. Hindi siya papayag na malayo pa ang sinuman sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo, na tila baga ang sabi ng Panginoong Jesus, naririto na sila sa kalinga ko, hindi na ako papayag na mawala pa sila. Amen? Bakit? Sapagkat alam ng Panginoong Hesus, habang tayo na sa kalinga niya, tiyak na tayo ay ligtas. Yan ang ating Salmo 91, di po ba? Ang sabi sa Salmo 91, lulukuban kanya ng kanyang malabay na pakpak at sa kalinga niya, natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talata po ay 5, ang sabi po riyan, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya ayaw na ng Panginoong Hesus na tayo po ay mapalayo pa sa Kanya, mapawalay pa sa Kanya. Palakpakan, papurihan natin ang Panginoong Hesus. May sinasabi po dito sa aklat po ni Ruth, at itong aklat po ni Ruth, mga kapatid, ay ito yung panahon na nagkaroon ng tagutom sa bayan ng Israel. Nagkaroon ng tagutom. At nung panahon na yan, merong mag-asawa na ang mag-asawa nito ay si Elimelech at ang kanyang asawa ay si Noemi. At meron dalawa silang anak. At dahil po ay nagbabadya na magkaroon ng tagutom sa bayan ng Israel,
sila naman po ay umalis sa bayang iyon at pumunta sila sa lugar ng Moab. Pumunta sila sa lugar ng Moab at kasama po ang kanilang dalawang anak. Nung umalis po sila sa lugar po ng Israel po, sa kanilang lugar sa Israel, sa Bethlehem, ang sabi po sa talata po dito, sa aklat ni Ruth, talata po ay 1 at talata ay 12. Ang sabi po ni Noemi po sa kanyang mga kasamahan ay ang ganito, umuwi na kayo. Sa talata, mali atang pagkasulat ko ng talata, o talata 21, ang sabi niya rito, nakaririwasa kami ni Elimelech nang umalis dito. Ito po nung panahon na kung saan bumalik po sila po doon sa bayan po nila, buhat sa Moab, bumalik po sila, at ang sabi po ni Ruth sa mga tao, ang sabi po ni Noemi sa mga tao, kababayan niya, na sumalubong po sa kanila, ang sabi, huwag ninyo akong tawaging Noemi, ang babaeng mapalad, tugon niya. Tawagin ninyo akong Mara, ang babaeng sawing palad, sapagkat ako'y pinagmalupitan ng makapangyarihang Diyos. Nakaririwasa kami ni Elimelech nang umalis dito. Ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang taglay na anuman. Huwag na ninyo akong tawaging mapalad, sapagkat ako'y binigyan ni Yahweh ng matinding kasawian sa buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Umalis po sila na kung saan ay sagana po sila. Pero para matiyak po ng mag-asawa na ito, na hindi po sila maghirap dahil nagbabadya ang tagutom sa bayan ng Israel, ng ibang bayan po sila at pumunta sila sa lugar ng Moab. Subalit po habang sila po naroroon, ang sabi po ay hindi sila pinagpala, namatay yung kanyang asawa, namatay po yung kanyang dalawang anak. At umuwi po si Noemi sa bayan niya na kung saan ay walang dalang ano paman. Walang dalang ano paman, pero nung umalis sila, sagana sila. Sagana sila. Ang nais po, iparating po dito, umalis po si Noemi, ang kanyang pamilya, sa bayan na kung saan may Diyos silang kinikilala. At pumunta sa bayan na hindi kinikilala ang kanilang Diyos. Amen. Hindi kinikilala ang kanilang Diyos. At dahil po ang Diyos ng Israel na to ay hindi kinikilala sa lugar na pinuntahan po nila, hindi po ito ang Diyos na kung saan ay kasama nila sa lugar na kanilang pinuntahan. Kaya ang sabi po dito, pinagmalupitan siya ni Yahweh. Hindi sa pinagmalupitan ni Yahweh, kundi nung sandali na yan, lumayo sila sa presensya ni Yahweh. Amen. Ang sabi po, ang bayang Israel, ang kinikilala ay si Yahweh. At iniwan nila ang lugar na kung saan naroroon ang Diyos na tunay magpapala ng kanilang buhay sa gitna ng anumang mga pagsubok na dumarating sa buhay po nila. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung umalis sa lugar na ito, bumalik siyang walang-wala, mga kapatid, sapagkat lumayo siya sa Diyos na nagpapala ng kanyang buhay. At nung sila'y bumalik po diyan, kasama niya si Ruth, yung kanyang manugang, na kung saan hindi po siya iniwan, at nung sila'y bumalik, pinagpala ng Diyos ang kanilang buhay. Saan nila naranasan yung pagpapala, muli naranasan ni Noemi nung bumalik siya sa bayan na kung saan naroroon ang Diyos na buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo nung sandali na yan, sa mga alagad, ang sabi niya, hindi ako papayag no umalis sila sa piling ko. Amen. Dahil ang sabi po, wala tayong magagawa kung tayo'y hihiwalay sa ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Dito sa Ebanghelyo na ating binasa, ang sabi po dyan, pinagpira-piraso po ng ating Panginoong Jesucristo
ang 5 tinapay at ang 2 isda. Pinagpira-piraso po. Sino po ang nagpira-piraso po ng tinapay at 2 isda? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Habang pinipiraso ng Panginoong Hesus ang 5 tinapay at 2 isda, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus Kristo, habang ginagawa po yun ng ating Panginoong Hesus, inilalagay niya sa isang lalagyan, at yung lalagyan na yan ay yung tinatawag na bakol. Doon po linalagay, at kapag napuno na iyon, ipinibigay sa kanya mga alagad para ipamahagi po ang mga pinagpira-piraso pong isda at tinapay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yan pinaghahati-hati ha. Pag sinabing pira-piraso, buo yan. 1 piraso, 2 piraso, 3 piraso. hindi sinabing kalahati lang. Amen. Yung pinamimigay, pira-piraso po yan. Amen. Habang dumadaan, pinipiraso po ng ating Panginoong Kristo, hindi na uubos. Hindi na uubos. Amen. Hindi na uubos ang biyaya na sa kamay ng Diyos. Amen. Amen. Nakukuha niyo po? Amen. Yung pagpapala nanggagaling sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo, ibinibigay niya doon sa mga alagad at ipinamamahagi naman ng mga alagad doon sa mga taong pinaupo ng Panginoong Hesus sa damuhan, na kung saan ang bilang po dyan ng mga lalaki po ay 5,000. Amen. 5,000. Sa panahon na ito, kung 5,000 yung mga lalaki noon, mas marami ang babae ngayon. Baka na doble yung mga babae doon, hindi pa lang binilang. Di po ba? Lalaki pa lang ang bilang doon. Baka siguro madaling bilangin ang lalaki. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Pero ang kagandahan dito, yung pagpapala na ipinamumudmod ng ating Panginoong Jesucristo buhat sa kanyang kamay, hindi nauubos. Amen. Hindi ito nauubusan. Nasa atin po, ang sabi po, ang ating mabuting pastol ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo'y dinadala ng ating mabuting pastol sa isang mainam na pastulan. At kapag si Kristo yung ating pastol na sinusundan, dadalhin niya tayo sa mainam na pastulan. Ang isang mainam na pastulan ay pastulan na kung saan doon mo masusumpungan ang tunay mong pangangailangan. Amen. Doon mo masusumpungan sa pastulan na pwedeng pagdalhan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Na minsan po sa isang bahagi po ng Ebanghelyo na ating binasa, nung makita ng Panginoong Jesucristo ang maraming tao, nung dumating sa isang lugar, nung dumaong ang ating Panginoong Jesucristo, tulad nito na nagpakain din po siya ng 5,000, ang sabi ng Panginoong Jesus, nung makita niya mga tao, nahabag siya sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Para silang mga tupang walang nangangalaga, para silang mga tupang walang nakapagbibigay ng tunay nilang pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating Panginoong Jesus hindi sa pumayag na yung mga tao na nung kanyang nadatnan sa lugar na iyan ay umalis pa sa kanyang piling, umalis pa sa kanyang kalinga, sapagkat alam ng Panginoong Jesus walang makapagbibigay ng tunay nilang pangangailangan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Dito po sa isang bahagi po ng kasulatan sa pangalawang aklat ng hari, may sinabi po rito at itong sinasabi, minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang 2 kong anak na lalaki ay alilain ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo, tugon ni Eliseo? Ano ba ang natitira mo pang ari-arian? Wala na po maliban sa isang boting langis.
Sagot niya, sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay, manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis hanggat mayroon kang mahihiraman. Pagkatapos magkulong kayo, mag-iina sa inyong bahay at lahat ng sisidlan na hiniram mo'y punuin mo ng langis mula sa iyong bote. Gayon ang kanyang ginawa. Pagdating ng bahay, nagkulong silang mag-ina at isa-isang nilagyan ng langis ang mga sisidlang inaabot sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang tulo ng langis. Pumunta siya kay Eliseo at isinaysay ang nangyari. Sinabi nito sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang, at ang matira ay gamitin ninyong mag-iina. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Isang babae na ang kanyang asawa ay isang propeta ng Diyos, at ang sabi po, ang kanyang asawa ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, may takot po sa Diyos. Pero sa kabila ng ang kanyang asawa ay namumuhay na may takot sa Diyos, nabaon pa rin sila sa utang. Narinig niyo po? Amen. Nabaon pa rin sila sa utang na ang sabi po dito ng babaeng ito, ang iniwan sa kanila ng kanyang asawa ay utang. At yung kanilang pinagkakautangan, gustong alilain ang kanyang anak. Kaya ang sabi niya kay Propeta Eliseo, ang sabi niya, linapit niya ito at ang sabi ni Eliseo, anong maitutulong ko sa iyo? Ang tanong sa kanya ulit ni Eliseo, ano pa bang natira sa inyo na maaaring ituring yung kayamanan? Ang sabi niya, isang boteng langis na lang. Amen. Ang sabi ni Eliseo, manghiram ka sa lahat mong kapitbahay sa lugar na ito. Lahat ng kapitbahay mo, puntahan mo. Kamag-anak mo at hindi mo kamag-anak, puntahan mo yan. Lahat na may basyong boteng makukuha kang lalagyan ng langis, kunin mo, hiramin mo. At yun ang kanyang ginawa. At matapos hiramin yan, mga kapatid, nagkulong po sila at buhat sa isang boteng iyon. Buhat sa isang bote pong iyon, mga kapatid, lahat ng hiniram niyang lalagyan ng bote ng langis ay napuno. Tumigil lang ang tulo buhat sa isang boteng natira sa kanya na langis, tumigil lang nung napuno na ang lahat ng kanyang lalagyan. At ang sabi ni Eliseo, laya ka na sa utang mo, may matitira pa. Amen. Kita niyo yung pagpapala ng Diyos. Kapag sa Diyos tayo magtiwala, ang biyayang meron sa kamay ng Diyos, sapat sa iyong pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Kaya yan ang sinasabi ni San Pablo, bilang lingkod ng Diyos, ang patutuon ni San Pablo, ang sabi niya, ang tulong ng Diyos sapat sa aking pangangailangan. Buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos, ipagkakalob niya ang ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Mararanasan iyan ng taong may tiwala sa Panginoong Hesus. Amen. Anumang meron tayo, hindi yan sapat, mga kapatid. Anumang maaring pinanghahawakan natin na maari nating ipinagmamalaki sa buhay po natin, isa lang tinitiyak ko sa inyo, hindi tayo nakakasiguro. May limitasyon ang magagawa ng lahat na maari nating panghawakan. Pero kapag tayo manangan sa magagawa ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa kamay ng Diyos, ang biyaya ay hindi nauubos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah, glory to God. Kanina, sabi nga po, mapalad o pinagpapala ang taong mapagbigay o tumutulong sa mga nangangailangan. Amen. Ang sabi ng Panginoong Hesus, habang
pinaperaso yung tinapay at isda, ibinibigay sa mga alagad at sabi niya, pamigay nyo iyan. Mga alagad, bigay lang ng bigay naman. Amen. Hindi man lang sila nag-isip, baka maubusan tayo. Paano tayo? Amen. Diba? Minsan, meron ganyan sa, naiisip din natin yan. Kung tutulong ako, paano ako? Naghihirap din ako. Di po ba? Kasi minsan, pag sinabi natin, tumulong kayo sa mahihirap, sasabihin, ay hindi ko na kailangan. Kasi mahirap din ako eh. Di tumulong sa mas mahirap kaysa iyo. Di po ba? Siguro kapag sinabing mas tumulong kaysa mas mahirap sa iyo, malamang mayroong mas mahirap pa kaysa iyo. Amen. Na maari nangangailangan ng tulong natin at maari magagawan po natin ng mabuti. Amen? Amen. Nahinayaan po ng Panginoong Hesus ng mga alagad nung sandali na yan na mamahagi po ang mga alagad. Kasi minsan nga, sabi, kapag tayo tumulong sa iba, bahala sa iyo ang Diyos. Hindi mo ipagkakait ang anumang tulong kung alam mo, mayroong Diyos na nakakakita ng ginagawa mo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Hindi mo ipagkakait minsan ng isang mabuti, mga kapatid, na dapat mo magagawa sa iyong kapwa kahit sa gitna ng kahirapan na nararanasan mo sa buhay kung alam mong may Diyos na handa ring tumulong sa iyo. Amen. Kung mayroong Diyos tayong kinikilala sa buhay po natin na hindi niya lilimutin ang anumang ginagawa nating kabutihan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Kristo. Dito po, nung makakain na ang lahat ng tao, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis. Tipunin ninyo ang lumabis. Nung tipunin po ito ng mga alagad, nakapuno po sila ng 12 bakol. 12 po. Ang alagad po dyan ay 12. Amen? Kung 12 ang alagad po dyan, kasama pa dyan si Judas? Amen. Kung kasama pa dyan si Judas, dahil po din doon si Judas hindi nagiging madamot, kasama din sa pinagpala. Amen. Nung tipunin, nakapuno sila ng 12 bakol. Yung 12 bakol, yun ang sinisidlan. Amen. Nung mga pinapera-peraso ni Jesus na tinapay at isda, para na kung saan ay yun ang dala-dala ng mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Pero nung ang mga alagad na ang nangangailangan, peraso lang ba ng isda ang binigay? Isang peraso lang ba ng tinapay ang ibinigay? Ang sabi, isang bakol. Pag sinabing isang bakol, higit kaysa kanilang pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Nung hindi nila ipinagkait ang pagpapalang ibinibigay sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo, bagkus ibinabahagi nila nung oras na yan doon sa mga taong nangangailangan nung sandali na yan, mga kapatid, nung ibalik iyan sa kanila ng Panginoong Jesus, higit kaysa kanilang pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Nung makita po ng Panginoong Hesus, yung sandali na yan, ang maraming tao na kung saan pumunta siya sa lugar na iyon at dahil puno ng kalungkutan yung puso niya, kanina nga po sinasabi doon sa ating tugunan kanina, di ba? Ano yung sabi po doon? Cheerful? Let us have a cheerful heart. Okay. Nabigyan tayo ng Lord na kung saan masayahang puso sa pagbibigay. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Na maan natin dito sa ating Panginoong Jesucristo habang binibigay ng Panginoong Jesus sa mga tao, sa kanyang mga alagad, ang mga alagad naman ibinabahagi. Masaya silang ibinabahagi. Ang Panginoong Jesus pumunta sa lugar na yon, nataglay yung kalungkutan sa puso niya dahil sa nangyari kay Juan Bautista na pinugutan ng ulo. Amen? Pinugutan ng ulo na yan, kamag-anak niya si Juan Bautista, yung nanay niya at yung nanay ni Juan Bautista magpinsan. Di ba?
At alam natin si Juan Bautista po ang ginamit para ihanda ang daraanan ng Panginoong Hesus, ipakilala ang ating Panginoong Kristo, ang pagdating ng ating Panginoong Kristo, ginamit si Juan Bautista, tapos itong nangyari kay Juan Bautista, kaya labis po yun, ikinalungkot ng ating Panginoong Kristo. Pero nung makita ng Panginoong Kristo ang maraming taong nangangailangan ng kanyang tulong, maraming taong may karamdaman na kinakailangan niyang pagalingin, maraming taong nagugutom na kinakailangan niyang pakainin, nakalimutan niya yung lungkot ng oras na yan, napalitan ng habag. Yung lungkot ng oras na yan, napalitan ng habag. Ang habag ay kabalikat ng pagmamahal. Amen. Yung lungkot, napawi, napalitan ng pagmamahal na kung saan kinakailangan niya ipadama sa mga taong lumapit sa Kanya. Pumunta sa ating Panginoong Jesucristo. Na anumang kalungkutan minsan, meron sa puso po natin, huwag niyong hayaan na maghari yan sa puso natin. Daigin niyo yan ng pag-ibig. Kaya nga sinabi ko kanina, minsan may nawawala sa atin, kinakalungkot po natin, pero meron pa naman na andiyan pa din na dapat pa rin nating mahalin, na dapat pa rin natin pagtuunan ng ating pansin. Amen. Ng ating paningin, mga kapatid, at pagtuunan din ng pagmamahal, umabuting maari pa nating dapat gawin na hindi lang doon sa minsan sa nawawala sa buhay natin. Amen? Nakabutihan, kundi maging kagalakan pa rin natin gawin iyan para sa kanila. Amen. Amen. Sabi ni Lord, masaya ang puso ni Lord nung makita ang mga tao. Amen. Masaya siya. Nawa, ang sino mang ating natatanaw, magiging kagalakan ng puso po natin na gawan ng mabuti. Tumayo po tayong lahat. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Tayo po'y manalangin, sabihin natin, Ama naming nasa langit, maraming salamat sa biyaya ng buhay at kalakasan ibinigay mo po sa amin sa araw po nito. Lumalapit kami sa iyo at nagpapakumbaba at buong pusong inaamin na kami po'y nagkasala sa iyo, sa aming kapwa at sa aming mga mahal sa buhay. Na minsan, Panginoong Hesus, nagiging makasarili po kami. Nagiging maramot kami, minsan, Panginoong Hesus, sarili lang namin ang aming nakikita. Sarili lang namin ang aming minamahal at pinahalagahan. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga pagkakasala na umiral sa buhay po namin at sa banal mong dugo, hinihiling namin, Panginoong Jesus, kami po inyong hugasan, pakalinisin mula ulo hanggang talampakan. Binubuksan ko ngayon, Panginoong Jesus, ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita sa buhay ko na aking Panginoon, tagapagligtas, Hari at Diyos ng aking buhay. Dalangin ko, maghari ka sa buhay ko, manahan ka sa puso ko, at tulad ng iyong pangako, huwag mo akong iwan, huwag mo akong pababayaan. Panginoong Jesucristo, buong puso akong nananalig na sa paglapit ko ngayon sa trono ng iyong biyaya at habag, kakamtan ko ang habag na iyong pangako, ipagkakaloob mo ang kahilingan ko. Patuloy niyong kausapin ang Panginoong Jesus. Bukas ang puso niya para sa atin lahat. Handa niyang tugunin ang ating mga pangangailangan. Handa niyang ibigay ang iyong kahilingan. Ibulong mo sa Kanya, mahal na mahal ka ng Diyos. Sa Panginoon Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya kapag buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay na siyang dumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Kung ika'y naglalamig, wala kang malapitan, parang ang daigdig sa iyo'y binabasan
malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon kapag kailanpaman. Biyaya niya't abot sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Ang biyaya niya't abot sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Tapat ang ating Diyos, tapat ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi man tayo karapat-dapat, pero dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, binuksan niya ang pintuan ng langit. Nung mamatay ang Panginoong Jesucristo, binuksan niya ang pintuan ng langit para ang pagpapalang ipinapangako ng Diyos para sa ating kanyang mga nilikha dumaloy sa buhay po natin. Hihingiin mo na lang sa pangalan ng Panginoong Jesus at ipagkakaloob sa atin ng ating Amang nasa langit. Taas natin ang mga bagay o anumang kahilingan mayroon kayo ngayon sa ating Panginoong Jesus. Ama naming nasa langit, narito po ang kahilingan ng bawat isa na lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag. Nakasulat man to, O Diyos, o nasa puso ng bawat isa. Nababatid mo ito, Panginoong Jesucristo, nalalaman mo ito, at ikaw ang Diyos na ang hindi magagawa ng tao, magagawa mo sa buhay namin. Kaya buong puso kaming nananalig na anumang aming kahilingan ay makakamtan po namin. Pagpalain mo ang lahat ng mga Pilipinong OFW dito, O Lord God, na natiterminate, Panginoong Jesus. Biyayaan mo po sila na muli, Panginoon, ng magiging amo po nila, Panginoong Jesus, na patuloy na kung saan magiging pagpapala sa buhay nila. Among mamahalin po sila at amo, Panginoon, na kung saan ay madama ang pagmamahal sa pamagitan ng kanilang ginagawang paglilingkod, Panginoong Jesus. Ang lahat ng OFW dito sa Hong Kong, O Diyos, dalangin po namin, patuloy mong biyayaan ng magandang kalusugan, kalakasan, Panginoong Jesucristo, at ang pangako mo, O Diyos, na kami ay hindi mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Dalangin namin, O Diyos, samahan mo kaming lahat habang kami naririto at malayo sa aming mga mahal sa buhay, Panginoong Jesus. Salamat po, dakilang Ama naming nasa langit. Pagpalain mo rin ang aming bansang Pilipinas, ang lahat ng mamamayan ng bansang Pilipinas, Panginoong Jesus, inyong pagpalain. Ang mga pagbaha na nangyayari ngayon, Panginoong Jesus, dalangin po namin, inalapit namin sa iyo na mapawi na po, Lord God, ang mga pagbahang ito at padalahan mo ang aming bansa, O Diyos, bansang Pilipinas, ng nararapat na ulan lamang, O Diyos, na kailangan ng lahat ng aming pananim. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit, at dalangin ko ang lahat ng kahilingan ngayon, buhat sa kayamanan mo hindi na uubos, Ama, ay ipagkaloob, dakilang El Shaddai, sa bawat isa sa amin, sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan at pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Sila
kapatid, ating dasalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingay niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw nagmamasid at sa panunod iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ikaw ay mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang subabay. Kahit sandakon kay maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at sila ay tataas, nang hindi masaktan ang mga pamusa. Kahit ang tapakan mo ay mga liyong mahahas na babagsik, di ka maano sa mga serpenting liyong mabangis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas ang tapat sa akin, at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluhan. Aking niligtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalahan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamon niya ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibalik ko sa kanilang lupain ang katiswayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.